Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng galang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat ni Zeni Acol at Monica Lozares, Carmen Tutay, Dante Sansalas family, Trani family. Ganon din para sa mabilis na pagaling ni Jenna Formentera, Fe Adores Formentera, Rosh Elijah Magpantay, Teodoro Lazaro, Brother Boyes San Gabriel, Angelito Golosino, Aldwin Richmond Lombria, Arsena Solitana. Ganon din para sa intensyon ng may kaarawan na si Mary Villa Laong Garcia. Para din sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Sister Araceli de Vera, AR, Frey Melesio Hoyang, OAR, Fortunata Bisaral Iglesias, Juanita Manalo, Rosita Arios de Flores, Oscar Kaabay, Apolonia Ciceron, Arcadia Ongpad, Rosario Galang, Jose Guillerma, Brian, Natividad,
Emmanuel Osterberto Porferio, Dennis Jr., Corazon, Hasmin, Lamberto Fermin, Abelina Amado, Anne-Marie, Alejandro Basilio Jr., Clarenda, Lolita, Esperanza, Remedios, Charito, Imelda, Relen Paula, Reginald, Tomas, Pasita, Juanito, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama din po natin sa ating panalangin ang ligtas na pagbabiyahe ni Weng at Alea. Tayo po ngayon ay nagdiriwang sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang ating banal na pagdiriwang ay pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! Happy ka ba? Katabi mo, happy ba? Yes! Yan. Palakpakan mo naman ang iyong katabi. Ang ating Diyos ay mapagmahal. Binigyan niya tayo ng isang ina, kanyang ina. Hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang ina. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ibinigay din po niya sa atin para maging ating ina. Kaya nga po mga kapatid ko kay Kristo, sa bawat sandali sa buhay natin, dapat ang lagi lang namumutawi sa ating mga bibig at sa ating mga puso ay tunay na pasasalamat. Pasasalamat na ibinigay niya sa atin ating mahal na Birhen. Ang kanyang kaarawan ngayon ay atin din pong kaarawan. No? Ang kanyang pagsilang ay pagsilang din ng ating pag-asa. Pag-asa sa isang buhay na makalangit. Yan ang dapat nating pipiliin lagi, ang buhay na makalangit. Ngunit, nakakalungkot isipin na kadalasan pinipili natin ang buhay makasalanan. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Aminin natin na maraming beses sa buhay natin, pinipili natin ang buhay makasalanan. Hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinapakita sa atin ng mga salita ni Propeta Mikas na ngayon na ang panahon ng panganganak ng babaeng nagdadamdam. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Pusa kong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinapakita sa atin ni Apostol San Pablo na sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magalak ka, Birheng mahal, ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Mariang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayin ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda bang iyong gabi? Gumaganda pa at gaganda pa. Ayan naman. Sarap matulog pag maganda ang gabi natin. Pero kung minsan po hindi maganda ang gabi natin, ang hirap matulog, no? Ang daming reklamo, di po ba? No? Kahit may aircon, sabihin ang init, no? Kahit may electric fan, sabihin kulang ng hangin, no? Kahit busog, sabihin gutom, no? Maraming reklamo pag hindi maganda ang ating gabi. Pero dapat maganda ang gabi natin dahil bago po magtatapos ang araw na ito, tuwang-tuwa tayo na ipinagdidiwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. No? Kailan nga siya ipinaglihi? Si Mama Mary? Ha? May mag-alinlangan pa kayo, ha? Sineselebrate natin yun lagi. At yan ay isang Marian dogma ng ating simbahan. December 8. Ano nga yung December 8? Immaculate Conception. That was the time that Mama Mary was conceived. Sa kanino? Sa kanyang nanay, siyempre, na si
Santa Ana. Okay. So that is the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. At yan po ay dogma ng ating simbahan. Ilan nga bang dogma? Marian dogma ng ating simbahan? 4, di po ba, no? So, Marian dogma, 4. Ang una ay the Immaculate Conception, that is December 8, that Mama Mary was conceived without original sin. Wala po siyang kasalanang mana katulad natin, no? Dahil siya po ay pinili ng Diyos at inihanda talaga siya para maging ina ng kanyang anak na si Jesus, no? Ano nga yung isa pa? Yung sineselebrate natin, January 1, New Year. Di ba New Year sineselebrate natin January 1? Kaya nga po, we are celebrating the motherhood of Mary. No? Mary, Mother of God, talagang kinoconsecrate natin, no? Sa mahal na puso ng ating mahal na Birhen, no, ang ating buong taon. Kaya January 1 po, sineselebrate natin Mary, Mother of God. Yan po ay dogma ng ating simbahan. Ano pang isa? Dalawa pa, ano? Ano pang pangatlo? Sineselebrate natin August 13. Tama ba? August 15. Anong sineselebrate natin tuwing August 15? The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Nang ating mahal na Birhen ay pinakyat po sa langit. Both body and soul, no? The Assumption of the Blessed Virgin Mary. May ano to kasi, wala siyang kasalanan, so hindi po ang tawag natin, na corrupt, no? Ang kanyang katawan. But both body and soul went up to heaven, no? So, yan. May isa pa. Ano yung isa pa? Yung pang-4. Yan ba yung sineselebrate natin ngayon? So, the perpetual virginity of our Mother Mary. Na siya po ay isang birhen simula pa noon, before and after the birth of Jesus Christ. Perpetual virginity of our Mother. No? So, sa araw na ito ay napakaganda pong i-celebrate ang birthday na napaka-importanteng tao para sa atin. Di ba pag may birthdays, kaninong birthday lang pong pinaka-importante para sa atin? Kaninong birthday ang pinaka-importante para sa atin, mga Kristiyano? December 5, no? December 5 ay napaka-importante para sa atin yan. This is the birth of our Lord Jesus Christ, no? At, ano ba sinabi ko? Oh, nakikinig kayo, ano? Nakikinig kayo. So, December, ayun. Buti na lang may nag-react, no? Kala ko itatanggapin nyo na lang. So, December 25, our Christmas Day na talagang sineselebrate natin ng buong galak, buong pasasalamat, no? Pero sa mga santo po natin, hindi natin sineselebrate yung mga birthdays nila, no? Pero ito si Mama Mary, sineselebrate talaga natin dahil importante siya sa atin. Dahil siya nga ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ano, kaninong birthday pa ba ang sineselebrate natin? Ha? Bihira lang ito, no? Kay Saint John the Baptist. Birthday din niya yung December 24. No? Kala ko hindi kayo magre-react eh. So, hindi pala December 24. January 24 pala. Hindi pa rin. Okay. July 24 pala. Bawasan pa natin.
June 24. Okay. No? So, yan ang mga birthdays na talagang sabihin natin nakatatakpo sa ating puso. No? Dahil napaka-importante ng mga tao na ito sa ating history of salvation. No? Ang birthday mo ba importante din? Talaga? Sineselebrate mo ba talaga yan? Oo. Natutuwa nga ako, pero hindi ako masyado nagsiselebrate. No, yung mga birthdays ng mga namatay na nating mga kapatid. Di ba? Mga parents natin. Kaya sabi na, happy birthday, Papa, in heaven. Di ba? Ganyan tayo, no? Yung parents ko halimbawa, hindi ko masiselebrate talaga ang kanilang birthday. Pero yung mga kapatid ko, mga pamangkin, no? Mga apo, no? Talagang sineselebrate nila talaga ang birthday ng parents ko. Yan laging sinasabi, Papa, Lolo, no? Happy birthday in heaven. No? Kasi ako talaga sineselebrate ko yung pagkamatay nila. Dahil yun naman talaga masasabi natin, no? That they are born again in heaven. Kaya sineselebrate natin ang kanilang mga martyrs natin, no? Ang mga santo natin, sineselebrate natin ang araw ng kanilang kamatayan. No? Pero ito, napaka-importante talaga na i-celebrate din po natin ang birthday na dahil napaka-importante nila sa buhay natin. Okay? Sa atin pong panalangin, mga kapatid ko kay Kristo, marami tayong mga panalangin. Pero wag po natin kalilimutan ang panalangin ito na lagi po nating dapat ipanalangin. Tayong mga Katoliko lang po ang gumagawa nito ng buong puso. Ano nga itong panalangin na ito? Ano nga ang dasal na ito? Ang Santo Rosario. Lahat ba kayo may Santo Rosario? Dala nyo ngayon? Ako talaga kanina nag-prepare ako ng Santo Rosario ko. Ang gandang-ganda pa naman yun. Nabigay sa akin. No? Nakalimutan ko. Mabuti na lang mayroong mga bababait na tao dyan sa labas. Namimigay sila ng Santo Rosario, no? Kaya tinanggap ko po, dahil sabi ko, gusto kong ipakita to sa inyo, na itong Santo Rosario ay napaka-importante pong dasal natin, na dapat araw-araw, dala-dala natin ito, kahit saan man tayo pumunta. At kailangan sa buong araw, mayroon tayong inilalaan talagang oras para magdasal ng Rosaryo. Kasi po ang rosaryo, ito'y masasabi natin, this is, sabihin din natin, no? Yung Our Lady of the Holy Rosary, that is also Our Lady of Victory. No? Pag nagdadasal tayo ng rosaryo, victory po, tagumpay ang naghihintay para sa ating lahat. So sa pagdadasal natin ng rosaryo, yan na pong nagdadasal tayo ng Aba Ginoong Maria. Di po ba? Pag nagdadasal tayo ng Aba Ginoong Maria, ano nga ba yun sa English? Hail Mary. Kanino galing ang dasal na yan? Hail Mary. Sino ang nagsabi niyan? Sino? Ang angel. Angel Gabriel nagsabi, Hail Mary. Pero ang Hail Mary, hindi po Hail Hail. Kami sabihin nyo, Hail Mary. Okay. Ayusin nyo yung pagsalita. Hail. Okay. Hail. Hindi po Hell. Hail. Pag sinabing Hail Mary, ibig sabihin para lang yan sa mga hari. Yung Hail Mary, para lang yun sa mga hari. Pero ang angel nagsabi, at sino ang nagsugo sa anghel na yun? Sinugo ni God, sinugo ng Diyos na sabihin sa ating mahal na Birhen, Hail Mary. So, pag sinabi mo nating Hail Mary, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Kasi mamaya may magtanong sa inyo na mga kapatid natin na iba ang relihiyon, no? Sabihin, halimbawa ako, iba ang relihiyon ko. Tatanong ko sa inyo, bakit kayo mga Katoliko, binibigyan nyo ng ganyang parangal ang Maria na iyan, na tao din lang naman yan katulad natin?
Bakit pinaparangalan mo niya parang Diyos na para sa inyo? Ano kaya isasagot niyo? Ha? Ano kaya isasagot niyo sa akin? Ano yon? Bakit? Sabihin sinabi kasi ni Father Joel, magdasal kami ng Hail Mary. Ganun ba yon? Sinabi kasi ni Pope Francis na magsabi kami ng Hail Mary. Sino nag-utos sa atin yan? Sabi ko na nga kanina, sabi ng anghel, Hail Mary. At sinugo po siya ng Diyos. At yan po ang dahilan kung bakit tayo mga Katoliko nagdadasal tayo ng Hail Mary. Sinasabi nating Hail Mary dahil iniutos lang po ito sa atin ng ating Diyos. Siya ang una na nagsabi nito, dapat matuto tayo. Siya ang una nagsabi ng Hail Mary. Kaya pinaparangalan natin ang ating mahal na Birhen at tinatawag nating Hail Mary dahil iyan po ang halimbawa na ginawa ng ating Diyos. At sino naman tayo na hindi tatawag sa Kanya ng Hail Mary? Pati nga ang Diyos sa pamamagitan ng anghel nagsabi sa ating mahal na Birhen, Hail Mary. So siya po ay Reyna. She is a queen o the queen. No? Si Mama Mary ay isang Reyna. Kaya, Hail Mary. Ano? Pangalawa, pangalangin natin sa Hail Mary. Anong kasunod nga noon? Puno ka ng grasya. No? Full of grace. So, ibig sabihin po, babalik tayo doon sa Immaculate Conception. No? That Mama Mary was conceived without original sin, without any stain of sin. That's why she is full of grace. Kung sinasabi natin puno ng grasya, ibig sabihin po, walang espaso. Na? Walang space. Walang lugar para sa kasalanan. Na tinatawag siyang full of grace. So, walang bahid dungis ng kasalanan. Punong-puno ng grasya. Ngayon, ang tanong sa atin, ikaw ba puno ka ng grasya? Puno ka ba ng grasya? Huwag mo na lang sagutin. Baka mamaya magsinungaling ka pa. Ano? Oo. Masakit man aminin. Pero hindi tayo full of grace Kaya kung minsan ang papangit natin, lalo-lalo na pag nagkakasala tayo, lalong-lalo na pag sinisiraan natin ang ating kapwa, lalo na pag kinichismis natin ang ating kapwa, lalong-lalo na pag hindi natin pinapatawad ang ating kapwa, lalong-lalo na pag nagsabi tayo ng para masira ang ating kapwa, lalong-lalo na pag hindi tayo tumutulong sa ating kapwa, lalong-lalo na pag hindi tayo nagsisimba, lalong-lalo na pag tamad-tamad tayo, tatamad-tamad tayo magsimba. Wala tayong commitment sa ating simbahan. Wala tayong commitment sa ating Panginoon. No? Ang pangit-pangit natin dahil hindi tayo puno ng grasya. We always leave a space for sin in our heart. Kaya hindi tayo matatawag na punong ng grasya. Si Mama Mary, pwede po niyang sabihin na ayoko nga maging ina ng Diyos. Na? Pwede niyang sabihin na ayoko nga tanggapin niyang alok mo sa akin. No? At in her life also, kahit naging mother na siya, pwede pa rin niyang piliin. Nung pinapako na si Kristo sa krus, pinapahirapan na si Kristo, pwede niyang iwanan ng ating Panginoon na sabihin, hindi ko anak yan. No? Wala akong pakialam dyan. Pero Mother Mary was faithful before and after the birth of Jesus. In her lifetime, she always was faithful and is faithful to God. Kaya, full of grace pa rin po si Mary. And that is the challenge also for all of us. No? At yung panalangin nila, hey, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. No?
Yung panalangin na yan sa ating Ave Maria, no? Blessed are you among women. At paano ngayon sa Tagalog? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At lalong gumaganda ang ating mahal na Birhen dahil sa patuloy niyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal din po sa atin. At the last part of the prayer ng Ave Maria, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Handa ka na bang mamatay? Sinong handang mamatay? Dalawa lang kami, Hindi pa kayo handang mamatay? Ulitin nga natin. Sinong handang mamatay? Si Lucas, si Ate Lina. Sino handang mamatay? Takot kayong mamatay? Alalahanin nyo to, ha? Alalahanin nyo to. Itong pagdadasal natin ng rosaryo ay paghahanda din po natin sa ating kamatayan. At huwag po kayong matakot sa kamatayan dahil, sabi nga, kung malapit na akong mamatay, kanino ba ako magdadasal? Ha? Kanino ba ako magdadasal? Siyempre, kay Mama Mary. No? Sa pangalangin na nga natin, no? Ngayon at kung kami mamamatay. Siya yung pinakamalapit kay Jesus, Siya yung pinakamalapit sa ating Panginoon. No? Kaya magdasal tayo para hindi na tayo matakot sa kamatayan. Yung pagdadasal natin ng Ave Maria, isipin lagi ninyo, si Mama Mary ang pinagdadasalan natin yan. At hindi niya tayo iiwanan. Ha? So magdasal ng rosaryo para wag din kayong matakot sa kamatayan. Dahil si Mama Mary magdadasal sa atin, dadalhin tayo sa kalangitan. Be faithful always with Mama Mary and pray like Mama Mary. Always remember this. Mama Mary loves us and she will always be with us. Hindi niya tayo iwanan, tayo lang ang umiiwan sa Kanya. Huwag niyong kalimutan, laging magdasal ng rosaryo para hindi na kayo matakot sa kamatayan. Ha? Lagi niyong isipin, langit ang ating pupuntahan kasama si Mama Mary. Amen? Happy birthday, Mama Mary. Sa pagsilang ng mahal na Birhen, nakikita natin dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos na pinagpala. Sa bawat panalangin po ating itutugon, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan naway walang takot na ipahayag ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa Kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway ibigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo
sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Atin nawang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ama, sa Eukaristiyang ito, nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at sina Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang hinihiling namin bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik-handog ay aking pakilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Sa'yo
Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwa ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpangindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pagpasalamatan. Bukod mong pinagpalad sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Nicholas of Tolentine, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yung tunay at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang anak ni Maria. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling nako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal. Sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Berheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa mga paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan upang ating suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Importanteng announcement po, bukas, September 9, araw ng Sabado, sa ika-6:30 ng umaga, atin naman pong ipagdiriwang ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ating banal na misa, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas at pamamahagi ng tinapay ni San Nicolas, at ito po ay bukas na po ng umaga. Muling pagbisita ng ating mahal na ina, Birhen ng Salud o Nuestra Señora de la Salud ay bukas din sa ganap na ika-5 ng hapon. Sama-sama po natin siyang salubungin at ito po ay susundan ng banal na misa sa 6:00 ng gabi. Malugod po namin inaasahan ang inyong pagdalo at pagsalubong sa ating mahal na ina, Birhen ng Salud. So mga kapatid, bukas po, 6:30 ng umaga, ay atin pong i-celebrate ang kapistahan ni Saint Nicholas of Tolentino. Siya po ay Augustinian saint natin po at ang kapistahan niya ay bukas. Dapat nga sana ang kapistahan niya ay sa linggo, September 10, kaso lang linggo. So, si-celebrate po natin bukas ng 6:30 ng umaga. 5:00 naman po ng hapon, hindi po ito paanyaya. Ito po'y pagtawag, Tinatawagan ko po kayong lahat, lalong-lalo na po mga Marian organizations, na dumalo po sa ating pag-welcome ng muli sa ikalawang pagbisita niya sa atin, ng ating Nuestra Señora de la Salud o Our Lady of Health. Yan po ang imahe na maliit, Ayan po ang Berhen ng kasaganaan, kalusugan. Berhen ng kalusugan, So Nuestra Señora de la Salud. 5:00 po ng hapon ang pag-welcome natin sa kanya at may misa po tayo dito 6:00 po ng gabi. At after ng misa po o before the end of the Mass, mayroon pong imposition of the veil. Yung veil po ni Mama Mary, ay i-impose po sa bawat isa. Iyan po ay bukas 6:00 ng gabi. So 5:00 po, sana nandito na po tayo para i-welcome po ang image na iyan. At iiwan din po sila ng imahen ng Nuestra Señora de la Salud para sa atin dito sa parokya ng Delpan, Our Lady of Peace and Good Voyage. Maganda po ito na makadalo po tayo para makaparticipate at makilala natin ng lubusan. Sino ba itong Nuestra Señora de la Salud? So yung mga kaparian po naming Recoletos, sila po sa Cofradia de Nuestra Señora de la Salud, kasama po ang mga pilgrims, Manggagaling pa po ang imahen doon sa Katedral ng Cubao, papunta po dito sa atin. At magstay po dito sa atin for 1 week dahil the following Saturday ay aalis po siya dito, pupunta naman po sa Intramuros. I think sa St. Augustine Church sa Intramuros, So, from Cubao, pupunta po dito sa atin bukas. Bukas na po yan, So, it's a date, So, the family, Augustinian Recollect family, Legion, Marian organizations, at tayo pong lahat, We are invited actually to re-welcome
our Mother of Health, or Nuestra Señora de la Salud. Amen? So ngayon po ay tinatawagan ko ang mga legionaries, Legion of Mary, sa kanila pong pangako o pagsasariwa ng kanilang mga pangako. Isa po sa inyo, please gamitin ang microphone. Ang pangako ng Leonaryo, sabay-sabay po tayo. Kabanal-banalang Espiritu, ako si Melanie Ramos, ay nagnanais na magtanggap sa araw na ito bilang isang Leonaryo ni Maria. Bagaman nababatid ko na sa sarili ay hindi makapagbibigay ng karapat-dapat na sa paglilingkod. Ako'y nagsusumamo na iyong liliman at puspusin ng iyong sarili upang ang mga aba kong gawain ay alalayan ng iyong kapangyarihan at maging kasangkapan ng iyong mga dakilang layunin. Ngunit natatanto ko na ikaw na maparito upang magpabago sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo, ay hindi pumayag na mangyari ito kundi sa pamamagitan ni Maria. Kung wala siya, hindi ka naming maaring makilala o maiibig. Nasa kanyang kapasyahan ayon sa tao, panahon, dami at paraan ng kanyang maibigan. Nang lahat mong mga kaloob at kabanalan at biyaya ay ibibigay at natatalastas ko ng isang wastong paglilingkod ng Leonaryo ay nasa ganap na pagkakaisa kay Maria na lubusang makipagkaisa sa iyo. Kaya nga sa paghawak ko ngayon sa sagisag ng leon ay nababadya ng mga bagay na ito. Ako ay tumatayo sa harap mo bilang kanyang kawal at anak. Ipinahayag ko ang lubusan kong pagsandig sa kanya, na ina ng aking kaluluwa. Magkaisa kami sa puso, at mula sa isahang pusong iyan ay muli niyang binibigkas ang mga pangungusap na ito noong una. Narito ang lingkod ng Panginoon, at ngayon muli ka namang dumarating upang gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan niya. Liliman mo sana ako ng iyong kapangyarihan at pag-alabin sa aking puso ang apoy ng iyong pag-ibig. Nakaisa ng pag-ibig at kalooban ni Maria sa ikaliligtas ng daigdig, upang ako'y manatiling malinis sa tulong niya na ginawa mong kalislinisan, upang si Kristo ng aking Panginoon ay umunlad sa akin sa pamamagitan mo, upang kasama ni Maria ng kanyang ina ay dalhin ko si Jesus sa daigdig at sa mga kaluluwang naghahanap kay Jesus, upang pagkatapos matagumpay na pakikihamok, sila at ako ay maghaharing kasama ni Maria magpakailanman sa kalulatian ng Santisima Trinidad. Ako ay nananalig na tatanggapin mo at gagamitin ako upang palakisin ang aking kahinaan sa araw na ito. Ako ay pumapasok sa mga hanay ng Legion upang nangangako
ako ng isang tapat na paglilingkod. Buong puso akong susunod sa kanyang disiplina na ipinagkakaisa ko sa aking mga kasama at huhubog sa amin bilang isang hukbo at naghahanay sa amin sa pamatnubay ni Maria upang isagawa ang iyong kalooban, pairalin ang mga himala ng iyong biyaya na siyang magpapanibagong anyo sa lupa at magtatag ng iyong paghahari, o kabanal-banalang Espiritu sa sanlibutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And God bless you. Thank you so much, Father. Oo nga. Magsitayo na po ang lahat. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, Espes nostra salve, a te clamamus, exules filieme, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempertine Deus, que gloriosa Virgis Maris Mari Corpus et Animam, o dignum Filii Tui habitaculum infitime reretu, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuscum nos leitamo, eos per intercessionis ab instantibus malit morte perpetua liberemo. Deus que cura fidelum Sancto Spiritu de illustratione docuisti, da nobis iudum Spiritu recta sapere, et Deus consolatione gaudere, concede nobis quesumus omnipotens Deus, Sancti Patris nos Agustini divota commemoratione gaudere, quos patrocinium salvarte exalianti confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Once again, happy birthday, Mama Mary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maraming salamat po sa Legionaries o Legion of Mary
Tinanong ko sila kanina, bakit nawala yung mga bata? Bakit puro matatanda lang? Marami na silang mga kabataan po nasa kanila sa Legion of Mary. So Legion of Mary, thank you very much for this day. And the Black Rosary, o marami kayong mga grupo siguro sa Black Rosary. You have the Lourdes, Our Lady of Carmel, Confragia. Ano pa bang Legion of Mary dyan? Ano pa bang... Our Lady of Fatima na grupo. Anong grupo po yan? No? So lahat po ng devotees ni Mama Mary nandito, maraming salamat po sa inyo. At sa atin pong lahat na mga anak ng ating Panginoon, maraming salamat po sa ating lahat. Sumain niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.